Pareho pong inaalat yung dalawang ito, si Grandmaster Alireza Firouzja at Grandmaster Hikaru Nakamura. Wala pa rin pong panalo, tapos may tig-isang talo pa nga. Pareho silang nasa ibaba after round number 4 dito po sa Ginagadab FIDE Candidates 2024. Magkalaban sila, pero sa larong ito meron pong magka-comeback Israel. Magkakapisakan eh. Sino ang nanalo? Silipin po natin. Puti po si Alireza, nag-E4 na sinagot ng E5 ni Naka. Walang Sicilian ngayon. So pagka E5, Knight F3, Knight C6, Bishop lang po sa may C4, Knight F6 lang, nag D3, Bishop C5, Yuko Piano, Italian game. So pagka Bishop C5, nag C3, yan yung main line eh. Yuko Piano game, main line, Yuko Pianissimo Variation. Yan ang name niya according sa chess.com database. Pagka C3, nag-H6 lang. Tumira po ng B4 na kung saan commonly ginagawa po is Bishop B6. Pero sa Bishop E7 umatras yan, mga sir. At kung titingnan mong mabuti, coach, parang mawa 1 pawn down po ang itim. Pwede po bang mag-B4 dyan para pag inatake, tumakbo ka, libre po yung pawn sa may E5? Aba, hindi po pala ganun kaganda yan. Kasi may tirada po dyan, Knight takes C4. Siyempre, babawiin mo, hindi pwede ng pawn, babagsak din to. Pagka Knight takes C4 mo, tirahan ka lang ng D5. So sa ngayon po, 1 pawn up ka. Pero pagka takes mo, Knight takes D5, medyo alanganin yung posisyonan eh. Kasi pag nag-castling ka, castling lang din. Ito po ay 1 pawn up. Pero medyo backward po ito. Overextended ito. So, ito po pwede pong targetin ng mga tiradang ganun. Underdevelop yung mga pyesa. Baka mababawi din po yung pawn. Hindi nga makagalaw to dahil babagsak ito eh. So, yan po yung nangyayari. Kaya, ibalik natin doon sa tirada. Kaya po hindi po bini-B5 pa. At ang kadalasang ginagawa ay nag-Queen B3. Pagka Queen B3, nagka-castling, nag-A4 po yan, expand sa queen side na tinitirahan ng D6. Tapos dito po, no, dito, pagkatira po ng D6, tumira si Alireza ng nobility. First time nagamit ito sa torneo. Kung titingnan niyo yung oras nila, mabilis sila pareho. 157, 158. So, after move number 8, no? Ang linya po dito is castling. Meron po isa H3. Pero si Alireza, nag-knight lang po sa may D2 na isa na pong novelty. First time pong nagamit sa laro yan. Nag-spend siya ng 3 minutes to play that knight BD2. At ito pong si Hikaru medyo naguluhan na. Kasi sabi niya, iba na yan Hindi ko na alam yan Kaya po ang ginawa niya, nag-isip talaga siya. Nag-spend po siya ng 8 minuto para tumira po nito. Knight lang sa B8. Umatras lang. Umatras lang yung kabayo. Bakit? Kasi po, yung idea po ng knight to D2 is to defend the E4. Gusto po atang mag D4 immediately. At yun na nga po yung ginawa niya D4 eh. Bakit po kailangan wala yung knight dyan? Kasi po, kakapturein po ni Hikaru yan eh. Tapos pagkabawi po, titira siya ng A5. So yung A5 niya, sasagutin niya ng B5 at least walang tempo doon. Okay? Yun ang pinaka-idea siguro na aking nakikita. Hindi ako sigurado dyan pero hindi ko maintindihan yung pag-atras niya. Anyway, pagka A5 po, nag-E5 yan. Na kung saan ina-attack yung kabayo, tumakbo yan sa may H5. At pagkatakbo sa H5, nag-B5 na nga, na sinagot ng Knight F4. Inaatake yung pawn sa may G2 na tinulak sa G3, nag-D5. O yun, sabayang bigkas. So pagka-takes mo, capture. Pag kinapture mo naman yan, Knight ang babawi, 1 piece down ka. Kaya ang ginawa niya, nag-Bishop F1, tumakbo yung Knight sa E6, tumira po ng Bishop G2, nag-C6 lang, and after C6, kinaslingan. Tapos Knight D7, develop lang si Hikaru, tinira po yung Bishop lang po sa B2 para depensahan yung D4 solid na, nag-Knight B6 naman. And then kinapture yung C6 na binawi ng pawn at kung susumahin natin yung nangyayari sa position, eto yan eh. May weakness po dito ang black, pero may weakness naman sa D4 ang white. So, yan ang nangyayari na kung saan ang ginawa nga po ng white, nag-Bishop C3. Aba, weakness din pala ito. Ayan, so yan po yung mga weak pawn na pwedeng targetin ng bawat isa. Si Hikaru, para mawala na yung weakness sa C6, si E5.
na kung saan hindi pinansin, rook lang po, atakado ang kabayo na dinipensahan rook a6 na sinagot ng pawn takes c5. Okay, wag po kayo magtaka bakit may ganito naman coach. Itutulak po Kaya kinapture muna. Kaso pagka-capture, bishop takes na depensahan yung kabayo at dahil doon yung tirada po dito, okay lang kasi tatakbo lang yung torre somewhere. Ang ginawa po niya, nag-queen b5. Pagka queen b5, queen lang po sa may c7. Ang ganda na-activate na yung queen. Depensado ito. May konting pressure pa dito. Ang ginawa po niya, nag-brook lang po sa c1. Pinipin po yung bishop. Baka pwede yung mga ganun, no? So, ang ginawa, nag-queen a7, umiwas sa pin. Nag-queen e2 naman. Bakit? Kasi bukod po sa iwas sa pin, ay salbahe. May mga discovery attack pag ginalaw po yung kabayo. Pressure yung f2, kaya dinipensahan. Nag-bishop d7 develop. Ayan na, pinapressure po yung a4 na sinagot lang ng bishop sa f1. Sige, kainin mo. Kakainin ko yung torre mo. Kaya nag-knight c4 po yan. Persadong tira. Kailangan narangan kasi hindi mo naman maitakbo yung torre. Ngayon, magtataka kayo, coach. Di ba libre po yan? Yes, libre. Kaso, once you take, maiiwanan yung F7. Kaya ang ginawa niyan, nag-knight na lang po sa B3, umatras sa may B6, depensado pa po yung kanyang A5 pawn, na sinagot ng rook D1 lang, pressuring the D5 pawn, queen A8 to defend, nag-bishop G2, ayun bumalik para pa-pressurein po yung D5 na sinagot ng knight C5, palit-palit. At ang knight C5 hindi ganun kaganda. Dahil after knight c5, medyo lamang na daw po ang puti ng konti. Kasi nga, isolated pawn ito, mukhang mahihirapan siya. So, ang ginawa po niya, knight takes c5, bishop takes c5, at slightly better na po si Alireza. Ang problema nilang dalawa, less than 20 minutes na lang sila, move 30 pa lang. Wala pa pong increment ito. Move 40, madadagdagan ng 30 minutes per player. Move 41, madadagdag yung 30 seconds increment So, medyo magkakapanikan po talaga. Ang ginawa po dito ni Alireza, nag-knight po sa h5 or h4 na hindi best move. Ang pinakamaganda daw is knight d4. Ano pong idea? Itutulak, ayan, mabubuksan to. Ayun, tapos mawiweaken ito, di ba? Ganyan po. Kaso pinili niya po yung knight sa h4, binuksan niya lang yung bishop para pressure ito. Kaso may knight b6 to defend it. Tapos pagka bishop d4, pinapalit, kinapture lang yan Binawi, and then rook a7. At equal na naman daw. Pero kahit equal, medyo magulo pa to kasi may weakness dito, inaatake. Pero weak din ito, inaatake din So, tingnan natin kung sinong weakness ang babagsak sa dulo. Ang ginawa ko niyan, nag-h3. Pasingaw lang. Tumira naman po ng rook lang sa c7, inactivate yung torre na sinagot ng g4. Yung pala yung pinaka-idea niya to support g5. Solid na solid po at siguro gusto tumalo knight f5. Anyway, nag-queen c8 lang. So, binantayan yung knight f5 na tinirahan ng queen lang sa may d2 para siguro pressurein yung pawn na dinipensahan ng rook c5. Ayun. Dalawa pala na pressure niyan no? So, rook c5 to defend and then nag-queen f4. So supportahan po yung knight f5 na paparating. So, wala na magawa, nag-rook e8 at knight f5 na nga, na-kinapture lang po yan, pawn takes, and then queen c7 na tinirahan ng rook e1 to defend. Tapos, knight d7 lang. At ito po'y very equal pa rin, move 40 na, nadagdagan na po sila ng tig 30 minutes. Kaya tumaas na yan Ayan So, 30 minutes saka 31. Dahil move 40 na Move 41, ito na, may 30 seconds increment pa ito bawat tira. Ang ginawa po niya, nag-e6, tinulak yung pawn na sinagot ng queen takes f4, rook takes f4, tapos knight f6 lang. Pumunta lang po sa rook d4, king f8, tapos nag-rook d2, kinapture yung f6, binawi ng pawn, at ito ay close to equal. Pero itim po ang medyo magpipilit na. Bakit? Yung pawn po kasi na ito, pass pawn yan. Pero yung king, very active, pwedeng madikitan yan at baka bumagsak pa yan bandang huli. Kaya ang ginawa na nga is nag-king e7. Nag-rook lang po sa may b2. Ka-counterplay, papasok. May mga check, may capture doon. Kaya nag-rook po yan dyan para pag may kaharangan lang. Nag-bishop f1 and then knight e4 lang tumalon. Pagkatalon, nag-bishop sa d3. Hindi pa rin po basta-basta makapture ito Kasi may f3. Kaya nag-knight c3. Pagka knight c3, nag-f4. Ayun.
didepensahan, may paspon, no? Medyo nakakatakot yung posisyon. Ang tanong dito, coach, libre, bakit hindi na lang po tikman? Ayun na nga, no? Pag kinapture mo kasi yan, ang mangyayari po, rook G2 naman. Paano mo to didepensahan? Pag dinikitan mo, by rook G6, aray. Kaya balik tayo doon. Hindi po tinex yan no? Hindi tinex. Ang ginawa niya, nag-D4. Ayan, no? At pagka D4, para saan? Kasi pagka rook G2, mag-G5. Nakatulong kasi yung torre depensa. Yun ang ginawa. So, in F5 po yan, knight D5. Binantayan yung tulak, no? Pagka knight D5, nag-rook E4, knight B4. Uy, doon pala pupunta. Pine-pressure po ito na kung saan magtataka ka bakit hindi po tinex. Kasi pag tinex, capture to, capture ka din, rook takes, at mukhang babagsak pati to, mag-1 pawn up, alanganin pa dahil yung mga torre ng, ng black, mas lamang pag ganung posisyon. Kaya ang ginawa niyan is in F6 niya muna. Pagka F6, kinapture, sa kanya po chinek rook F2, na hinarangan lang ng torre, kinapture po yan, king takes, and then tumira ng tulak pawn. Good move! Bakit? Kasi nga, binibigay na lang ito, mapopromote kasi, pero Hikaru Nakamura, tingnan yung oras sila, less than 5 minutes. Less than 3 minutes na nga lang si Alireza Nag-knight takes D3. Pina-promote lang. Kasi pagka takes, okay. Quality up ka. Pero lamang ako 2 pawn. Nag-knight F4 pa nga yan. At pagka knight F4, nag-king move. Binibigay na lang po yung pawn, no? Ang gusto niya mangyari kasi, sige, capturein mo yan. Example, pag kinapture po yan, magro-rook A8 lang ako. Ayun. Ka-counter doon. So, sabi ni Hikaru, madaliin na natin bago pa maka-counter, D3. Pagka D3, nag-King F2. Ayun. Hindi po kasi siya makapunta po dito, no? Yan ang nakakapagtaka. Bakit ayaw dyan? Kasi pagka takes mo dito, lumapit ka dyan, masyado kang malayo sa kabilang side. Kaya ang ginawa po, nag-King move. Ayun. At pagka king move, kinapture pa rin ni Hikaru, tapos nag-king E3. Pagka king E3, nagtulak ng pawn, at ito po ay very equal pa rin. Ang problema ni Alireza, 1 minute na lang po siya may git konti. At pagkatira po ng G4 na yan, ang simpleng tabla po dito, chicken na lang daw Ayan. Pagka king G5, kainin mo na to. Yan po ang mangyayari. Ngayon, pag tinulak niya, king E3 ka lang. Pag tinulak ulit, may check. Di ba, bagsak. So, ibig sabihin, hindi matutulak basta-basta. Ganun daw po ang pwedeng gawin. Kaso nga, balik tayo sa tirahan. Less than 2 minutes na lang si Hikaru, si Alireza, nagblunder ng matindihan. Kinapture yung pawn. Bakit blunder yan? May tulak ano ngayon? Pwede naman pong depensahan ng ganire, di ba? Ayan pag gumanyan ka, itutulak pa rin. Hindi makapture dahil may check. Ouch! Ouch! Balik natin. Kaya ang ginawa niyan, nag-rook na lang sa F8, pero after king E6, ganun pa rin Hindi mo na madepensa. Tulak-tulak bantay sarado agad yung G1 Dahil yung king nandyan, may pork lagi. Mapupork and beans lagi. Hindi mo makapture. Aray ko po. Isang iglap. Gumuho ang pangarap. Hindi pa naman tapos yung laban. Pero biglang talo si Alireza. At dahil doon, Hikaru Nakamura nakahabol na. Ito po ang standing after round number 5. Pakita ko lang. 2 na po ang leading, si Gukesh at si Nepo, na kung saan Nepo natabla po kasi yan kay Prag at Gukesh tinalo niya si Abasov. Samantalang Fabiano Caruana solo third po, tapos ayan yung mga sumusunod 50% si Prag, pati si Hikaru na umangat na, at kulembat si Alireza at ni Jet Abasov. Grabe, medyo hindi maganda yung start ni Alireza. Dapat kasi kay Westling slot yan Anyway, sana po nag-enjoy kayo at may natutunan. Susubukan ko talagang gumising ng maaga mamaya. O bukas pala. Mga alas 4, para makapag-live tayo nito. Anyway, muli ito po niyo Coach Pinamaster Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share. Bye-bye po. Thank you.
mouse, cause I'm an albatross.